Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masama ang magmahal, lalong hindi ito kasalanan. Lahat ay pwedeng tumanggap at magbigay nito. Ikaw, nakapaglaan ka na ba ng pagmamahal para sa maling tao? Dear Papa Dudut, ako po si Jamie, 28 years old at dito na po ako sa Manila lumaki. Tulad po ng ibang kabarangay ay gusto ko rin pong i-share ang may tuturing kong nakakahiyang kasalanang nagawa ko sa buong buhay ko. At kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon para ituwid yon, ay isasakripisyo ko talaga ang lahat ng meron ako. Papadudot, masasabi ko po na sobrang hirap talaga ng buhay namin ng mama ko noon. Ang totoo ay laking squatters area ko. Nakapag-aral ako ng hanggang high school dahil libre lang naman ang mag-aral sa public school. Pero kahit po noong nakagraduate ako ay hindi ko naging problema ang pag-aaral sa kolehiyo. Isang perk ng pagiging matalinong estudyante ay mismong scholarship na ang lalapit sa iyo. Isang mag-asawang doktor ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo. Pero hindi ko sila nakikita. Pinapadalhan lang nila ako ng pera na kailangan ko sa pag-aaral ko. Hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataon na makilala ng personal ng isa sa mag-asawa na sumusustento sa pag-aaral ko. Si Sir Edgar. May pagkakataon kasi na sa ibang remittance center na ipadala ni Sir Edgar yung pera na pang tuition ko. Kaya naman personal niya akong tinext para makuha ko ng tama yung pera at may pambayad agad sa school. Malaki ang pasasalamat ko kay Sir Edgar at sa pamilya niya. Dahil sa generosity na ipinapakita nila sa akin bilang scholar nila. Isang araw ay naglakas loob ako na mag-text kay Sir Edgar para sabihin gusto ko sanang tumulong sa kanilang mag-asawa sa mga proyekto nila kung meron man. Para naman kahit papaano ay makabawi ako sa tulong nila sa akin. Dumalas ang pagkikita namin ni Sir Edgar. Mula noong makitaan niya ako ng interes na makibahagi sa mga feeding program nila. Siya pa lang ang nakikita ko noon. Hindi ko pa nakakadaong pangpalad ang kanyang pamilya. Bata pa lamang ay gusto ko na talagang maging architect. Ang pangit po kasi ng bahay namin noon kaya pangarap ko talaga ang magkaroon ng isang malaki at magandang bahay. Mag-isa na lamang po kasi si mama na kumakayod dahil baby pa lamang ako noong iniwan kami ng papa ko. Kaya po wala akong kinilalang ama. Si Sir Edgar lang ang bukod tanging lalaki na nagpakita at nagparamdam sa akin na importante ako at meron akong halaga. Alam kong mali ang nararamdaman ko pero higit pa sa parang isang ama ang nararamdaman ko para sa kanya. Pakiramdam ko ay mahal ko talaga si Sir Edgar. Kaya po noong magkaroon ako ng pagkakataon ay sinigurado ko na hindi niya ako matatanggihan. Jamie. Po, sir? Salamat ulit sa pag-volunteer mo sa feeding program ha. Nakakatuwa at meron pa palang kabataan na tulad mo na handa mag-volunteer sa mga ganitong bagay. Natutuwa kasi ako sa mga batang natutuwa kapag nakakatanggap sila ng kahit kaunting tulong. Ano ka ba, sir? Kulang pa nga po itong pagsama-sama ko sa mga programa ninyo sa laki ng nagastos ninyo para sa pag-aaral ko. Kaya nga pagbutihan mo pa ang pag-aaral mo. Kasi mas lalo akong ginaganaang tumulong kapag nakikita ko yung mga katulad mo na malapit nang maabot ang mga pangarap nila. Pero hindi lang naman po ang maging isang architect ang pangarap ko. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto kong magkaroon ng boyfriend na kasing bait at kasing gwapo mo, sir. Darating din sa'yo yung panahon na yan, Jamie. Huwag kang magmadali. Pero sa tingin mo ba, sir, hindi imposibleng magustuhan din ako ng lalaking gusto ko?
para sa akin, ang tanga ng lalaking hindi ka gugustuhin. Masipag ka saka matalinong babae. Sino bang hindi magkakagusto sa'yo? Sigurado ko na kung sino man yung lalaking yun, hinihintay niya lang na aminin mo na gusto mo siya. Baka kasi natutorpe sa'yo. Talaga po ba? Sa tingin mo, dapat ko nang sabihin sa kanya? Kung handa ka na ipagtapat sa kanya, edi sabihin mo na. Sino ba kasi yung lalaking yan? Kilala ko ba? Ay, kilalang kilala mo po. Talaga? Pwede ko bang malaman kung sino? Sikreto lang natin. Talaga? Promise? Promise? Sino ba? Ikaw. Ikaw po yung lalaking gusto ko. Sa tingin ko nga po mahal na kita. Sabi mo, tanga lang yung lalaking hindi ako gugustuhin. Ibig bang sabihin, gusto mo rin ako? Seryoso ka ba, Iha? Parang na kitang anak ka. Wala akong pakialam kung ilang taon ka na. At seryoso ako sa nararamdaman ko. Kahit isang beses, hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend. Kaya first time ko tong nararamdaman. Kaya alam kong mahal kita. At kaya ko yung patunayan. Bakit mo ko inalikan? Baka may makakita sa atin. Sira na ba ang ulo mo? Alam mo na may asawa na ako. Oo, alam ko yun. Alam kong may asawa at anak ka na. Pero wala pa rin akong pakialam. Kaya lang naman ako laging sumasama sa mga feeding program mo dahil gusto kitang makasama. Kasi nga mahal kita. At kaya kong ibigay sa'yo kahit ang pagkababae ko. Sa tingin ko naman, hindi na kayang ibigay sa'yo ng asawa mo yung kaya kong ibigay. Edgar, hindi mo naman kailangang sabihin sa asawa mo to eh. Okay lang sa akin kahit patagulang. Basta makasama kita. Basta iparamdam mo lang sa akin na gusto mo rin ako. Pero Jamie, marami pa namang mas bata dyan. Mas bagay sa'yo. Hindi na kita kayang pasayahin tulad ng kaya nilang gawin sa'yo. Pero ikaw lang yung lalaking nagpapasaya sa akin. Hindi ko naman nararamdaman sa ibang lalaki yung sayang nararamdaman ko kapag kasama kita. Kaya pwede ba? Huwag mo naman akong pigilan. Pag-isipan mong mabuti. Maghihintay ako ng text mo. At sana, hindi ako masaktan sa mababasa ko. Kinabukasan po noon ay nakareceive ako ng text mula kay Edgar. Ang sabi niya ay mag-usap daw kami. Masaya akong umalis ng bahay noon, Papa Dudut. Dahil sa hotel kami magkikita. Dahil kung ayaw niya sa akin ay pwede namang sa isang restaurant o park lang kami mag-usap. Pero dahil sa hotel niya kami gustong mag-usap, naramdaman ko na may gusto siyang mangyari pagkatapos. Aaminin ko na na-excite ako sa ideya na kukuha kami ng kwarto sa hotel na yon. At doon lang kaming dalawa. Handa na ako na magpaangkin kay Edgar kung sakali. Handa akong ibigay sa kanya ang kailanman ay hindi ko pa na ibibigay sa ibang lalaki. Ang virginity ko. Pagdating sa hotel ay hindi na rin naman nagpaligoy-ligoy si Edgar. Ibinulong niya sa kanang tenga ko na doon na lang kami sa kinuha niyang kwarto mag-usap. At to-order na lang daw siya ng pagkain sa room service. Kitang-kita ko noon sa mga mata ni Edgar na medyo kinakabahan siya kaya hinawakan ko ang kamay niya para siya ay kumalma. Nakita ko rin sa mga mata ni Edgar na parang hinuhubaran na niya ako. Nakita ko ang pagkalalaki niya na unti-unting bumalot sa pagkatao niya ng mga oras na yon. Kinilig ako sa mga nakita ko kay Edgar noon, Papa Dudut. Handang-handa siya na kunin ang pagkababae ko. Isa pang nagpakilig sa akin, Papa Dudut, ay hindi maitago ni Edgar sa mga kilos niya na gusto niya akong angkinin. Sa elevator pa lang paakyat sa kinuha niyang kwarto ay inaamoy na niya ang buhok ko at kung saan-saan na napupunta ang kanyang kaliwang kamay. Pinipisil niya ang balikat ko, ang braso ko, ang balakang ko, pati na rin ang puwetan ko. Kaya naman pagpasok namin sa hotel room ay hinalikan ko siya kaagad at mabilis naman niya itong ginantihan. Wala akong pagsisisi sa nangyari sa amin dahil mahal na mahal ko talaga si Edgar.
Masayang masaya po kaming dalawa sa relasyon namin kahit na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ayos lang naman sa akin na itago ang relasyon naming dalawa ni Edgar. Walang kaso yon sa akin. Mahal ko siya at ine-enjoy ko lang ang mga oras na magkasama kami. Sumasama pa rin ako sa mga feeding program nila. Habang nasa feeding program, syempre ay umaarte ako na parang wala kaming relasyon. Yun naman ang napagkasunduan naming dalawa. Ayoko rin na malagay sa alanganin si Edgar nang dahil sa akin. Ilang feeding programs nang ganon ang setup namin ni Edgar. Masasabi kong nakakasanayan ko na. At ang pinakagusto kong parte ng feeding program, Papa Dudut, ay tuwing natatapos ito. Doon ko kasi nasusolo si Edgar. Doon kami sa hotel na lagi naming pinupuntahan pagkatapos. Sinigurado ni Edgar na doon lang sa lugar kung saan hindi madalas magagawi ang misis niya. Doon na kami kakain at doon ako paulit-ulit na nagpapaangkin sa kanya. Isinusuko ko ang katawan ko sa kanya ng buong buo. Ang hindi ko napaghandaan sa setup namin yon ni Edgar ay ang pagkakataon na sumasama ang misis niya sa mga feeding program. Nung una kasi ay hindi ko naisip na pwede nga naman palang sumama ang misis niya sa mga project nilang yon. Bagay na ikinakabwisit ko lagi tuwing nangyayari. Hindi ko talaga maturuan ang sarili ko na kumalma at magpakitang tao. Hindi ko pa siguro kayang umarte at magpatay mali siya. Hindi naman madalas na sumasama ang asawa ni Edgar sa mga feeding program, Papa Dudut. Pero pagkasama ang misis niya, syempre hindi na kami makakalabas pa ni Edgar. At ang isa pa sa mga kinakairita ko, Papa Dudut, ay hawak ng hawak ang misis ni Edgar sa kanya doon sa feeding program. Minsan hindi pa ito nakukontento na humahalik pa sa labi. Ibinabandera talaga niya na siya ang asawa. At aaminin ko na sa isip ko ay maraming beses ko nang nilulublob ang mukha ng asawa niya sa kumukulong sopas dahil sa selos. Tuwing sumasama ang misis ni Edgar ay maaga akong umaalis. Dahil doon sa mga pagkakataon na yon ay nakakaramdam na ako ng isa lang akong kabit. Ang bilis tumakbo ng oras. Dumating ang panahon na malapit na akong graduate kaya naman naisipan ni Edgar na ibili ako ng gusto kong gamit. Since may bakante siyang oras. Pumunta kaming dalawa sa isang mall na hindi puntahin ng tao. Kampante naman kaming walang makakakita sa amin noon. Kaya hinawakan ko ang kamay niya habang naglalakad kami. Nang biglang may tumawag kay Edgar sa hindi kalayuan. Ninong pala ng nag-iisa niyang anak. Ang bilis ng mga pangyayari, Papa Dudut, at nalaman ng asawa niya na meron siyang lihim na karelasyon. Iritang-irita ako sa pagmumukha ng ninong na yon na isang malaking sumbongero at tsismoso. Nagkaroon tuloy ng dahilan si Edgar para hiwalayan ako. Hindi mo naman kailangan makipaghiwalay sa akin eh. Alam na ng asawa ko na nang bababae ako. Hindi magtatagal, mag-iimbestiga yon at malalaman niya kung sino ka. Di ba mas maganda nga na alam niya na? At least hindi na tayo mahihirapang magsabi sa kanya. Hindi mo na ako itatago. Jamie, wala sa usapan natin na balang araw, sasabihin natin sa asawa ko yung nangyayari sa atin. Nagkasundo tayo na hanggang ganito lang ang relasyon natin. Anong ibig mong sabihin? So ano? Wala lang sa'yo lahat to? Sabi mo gusto mo ko. Sabi mo mahal mo ko. Pero mas mahal ko ang pamilya ko. Kaya kitang bigyan ng pamilya, Edgar. Yun lang bang gusto mo? Jamie, hindi ko sila basta tatalikuran. Mahal ko sila. Pero mahal din kita. Paano naman ako? I'm sorry. Marami pa namang lalaki dyan eh. Mas bata, mas gwapo. Konti na lang makakagraduate ka na. Mas marami ka pa makikilala. Gusto mo bang tinatawag kang kabit? Hindi mo deserve ang ganong klaseng reputasyon. Okay lang sa akin kahit kabit lang ako. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo yun? Ikaw ang gusto ko. Wala akong interes sa ibang lalaki. Please, Edgar. Huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akong iiwan. Sa akin kasi hindi na okay to. Pinagsisisihan ko lahat na nangyari sa atin. Isang malaking pagkakamali ang makipagrelasyon sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Nung isang linggo lang ang saya-saya natin, di ba?
Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na pinagsisisihan mo lahat yon? Sa totoo lang sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin eh. Pero mag-sorry ka lang Edgar, mapapatawad kita. Sabihin mo lang na mahal mo ako, mapapatawad kita. Please, nagmamakaawa ako. Huwag mo akong iiwan. Kaya kitang patawarin. Salamat kung ganon. Pero sa panahong to, mas kailangan kong kapatawaran ng mag-ina ko. Iiwan nila ako, JB. Kaya kung mahal mo talaga ako, palalayain mo ko na maayos. At hayaan mo ko na bumalik sa kanila. Hayaan mo ko na maging masaya sa kanila. Hayaan mo na kami at huwag kang manggugulo. Hindi mo guguluhin ang pamilya ko. Kung mahal mo talaga ako, hahayaan mong ayusin ko ang relasyon ko sa pamilya ko na malapit nang masira dahil sa panloloko ko sa kanila. Tandaan mo to Edgar. Kapag iniwan mo ako ngayon, wala ka nang babalikan sa akin. Kahit lumuhod ka pa, wala na akong pakialam. Hindi na ako babalik pa sa'yo. At lahat na nangyari sa atin, hindi na yun mauulit. Sige na, alis na ako. Edgar! Edgar! Yun na po ang naging huling pagkikita namin ni Edgar, Papa Dudut. Sinubukan ko pa siyang tawagan pero hindi ko na po siyang makontakt. Inalis niya ang lahat ng communication na meron kami. Block na rin ako kahit sa anong social media. Sinubukan ko ring puntahan yung mga lugar kung saan siya nagpapa-feeding program. Pero hindi ko na siya nakita doon. Kahit na pinutol na niya ang ugnayan namin ay sinubukan ko pa rin siyang habulin pero hindi ko na po talaga siya nakita at nakausap. Kahit naisipan at gustuhin ko mang puntahan si Edgar, hindi ko nagawa kasi hindi ko naman alam kung saan siya nakatira. Pero kung nagkataon na alam ko ang address niya, Papa Dudut, ay baka talagang pinuntahan ko siya. Kahit sobrang kahihiyan ang tanggapin ko. Ewan ko ba, ganon ako kabaliw kay Edgar noon. At kahit na hindi kami nag-uusap at nagkikita ni Edgar, sinigurado pa rin niya na makapagtatapos ako ng kolehiyo. Planchado na lahat, Papa Dudut. Bayad na ang lahat ng mga babayaran at isa lang ang gagawin ko. Yon ay ang dumating sa graduation ko at magmarcha sa entablado. Inasahan ko na darating si Edgar sa pinakaimportanteng araw ng buhay ko. Pero hindi siya dumating. Nangako siya sa akin noon na sisiguraduhin niyang nandun siya sa araw ng graduation ko. Umasa lang po ako sa wala. Lahat ng pinangako niya sa akin na inaasahan ko ay walang natupad. Pero bakit yung bagay na hindi ko naman inaasahan na mangyari, yun pa ang nangyari. At kahit na ilang taon nang nakalipas ay hindi pa rin nawala sa isipan ko si Edgar. Lumaki akong walang tatay kaya hindi ko naranasan ang mahalin ng isang lalaki. Tanging si Edgar lang ang nagparamdam sa akin noon. Mababaw na kung mababaw. Pero yun yung klase ng pagmamahal na kulang sa akin na nakita at naramdaman ko kay Edgar. Matalino akong babae at malakas ang loob ko. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na makakayanan ko rin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ko. Itinuon ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. At kung minsan naman ay ginuguhit ko ang pangarap kong bahay. Pero ang nai-imagine kong lalaki na makakasama ko roon sa loob ng bahay na yon ay si Edgar pa rin. Hindi ko lang alam kung paano at saan mag-uumpisa hanggang sa may nakilala akong lalaki. Si Limuel. Si Limuel ang nag-iisang lalaking nangungulit sa akin sa trabaho. Mukhang babaero ang datingan niya pero mukha rin naman siyang mabait. Nagkakilala kami noong minsan kaming naging partners sa isang project. Engineer kasi si Lemuel at tuwing lunch ay hinihila niya ako sa kantin para doon ay sabay kaming kumain. Alam mo ikaw, ang kulit-kulit mo. Mas sutil ka pa sa bata eh. Alam mo ikaw, ang seryoso mo. Alam mo ba kapag hindi kang umingiti, mabilis ka magmumukhang matanda? Ay nako, wala akong panahon sa mga kalokohan mo, Lemuel. Marami akong trabaho. Mukha bang nga konti ng trabaho ko? Alam mo kasi,
kahit gaano kadami ang trabaho mo, dapat hindi mo pa rin kinakalimutan ng kumain. Kasi kapag nagkasakit ka, lahat ng inipon mo mapupunta lang sa pagpapagamot mo. Oh, ito, kumain ka. Luto ng mama ko to. Talagang may baon ka pa ha? Mahal na mahal kasi ako ng mama ko eh. Ayaw niya na nagugutom ako. Kaya ayan, pinapabaunan niya ako lagi. Ikaw, may nanay ka pa? Oo, meron pa. Kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay. Bata pa lang ako, iniwan na kami ng tatay ko. Ang lungkot pala ng buhay mo. Bakit ngayon mo lang nakwento na iniwan pala kayo ng tatay mo? Eh hindi ka naman nagtatanong eh. Sa bagay, masyado pa kasing personal yung mga ganyang usapan para sa level ng pagkakaibigan natin eh. Pero simula ngayon, since feeling ko nakapagpalagayan naman na tayo ng loob, lagi na kitang kukumustahin ha. Dami mong alam ah. Kainin mo na lang yung pabaon ng nanay mo. Nga pala. Kumusta mama mo? Okay naman siya, malusog. Nandun lang siya sa bahay. Hiyang sa pagiging plantita niya. Uy, saluhan mo na ako dito sa baon ko. Pwede naman akong bumili ng pagkain ko dito kung magutom man ako. Pwede na ba akong umalis? Hindi, wag kang umalis. Kailangan kumain ka muna. Ano ba yung arte mo? Ba't bang sungit mo? Siguro, hindi ka pa nagkakajowa no? Kaya parang galit ka sa mundo. Kapal mo? Di ka nakakatawa. Nagka-boyfriend na ako, no? Pero isa lang. Isa pa lang? Napaka-choosy mo siguro. Pwede rin ang sungit-sungit mo kasi kaya iniiwasan ka ng mga lalaki. Hindi ako magsusungit kung hindi ko kailangang magsungit. Saka bakit? Kailangan ba marami na dapat akong naging boyfriend? Huwag mo nga ako igaya sa'yo. Hoy! Hindi pa ako nagkaka-boyfriend, no? Pero seryoso, isang beses pa lang din akong nagka-girlfriend. Marami akong kakilalang mga babae na akala nila girlfriend ko sila. Ay! Yabang ka, girl! Totoo! Ang weird nga eh. Hindi ko naman sila niligawan pero nag-a-assume sila na girlfriend ko sila. Paano nangyari yun? Magic? Ay, iba talaga ang kayabangan nito. Hindi yun pagyayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kinikwento ko lang na may mga ganun palang klase ng babae. Kahit hindi mo ligawan, pwede mo maging girlfriend. Siguro kaya hindi ka pa nagkakajowa ulit kasi hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo. Tama ba ako? Wala na kasi ako makikitang katulad niya. Ganon? Eh ba't hindi mo pinaglaban? Anong hindi? Pinaglaban ko siya. Hindi naman magiging kami kung hindi ko pinaglaban yung nararamdaman ko para sa kanya eh. So ikaw yung unang nagtapat sa ex mo? Grabe, iba ka rin ha? Oo, ako. Bakit? Anong masama ron? Hindi niya kasi marirealize na mahal niya rin ako kung hindi ko yun ginawa. Baka naman minahal ka na lang din niya kasi sinabi mo na mahal mo siya. Ano ba? Mga asar ka lang ba talaga? Aalis na lang ako. Uy, ito naman. Masyadong seryoso. Sorry na. Surihin mo mukha mo, leche. Ewan ko ba, Papa Dudut? May parte sa akin na gusto ko na inaasar ako ni Lemuel pero ayokong ipakita sa kanya yon. Tuwing inaaya niya ako sa kantin para kumain ay alam ko nang aasarin niya lang ako. Pero sumasama pa rin naman ako. Masaya naman kaming magkasama. Yun nga lang, mapang-asar talaga siya. Iniisip ko na lamang din na matalino kasing tao si Lemuel kaya may sense of humor. Ang totoo po ay madalas niya akong napapatawa kahit na mas madalas po ay naiinis niya ako. Araw-araw ay ganon ang sitwasyon naming dalawa. Kapag napipiko na ako ay nilalayasan ko na lang siya. Gusto ko rin kasing ingatan ang puso ko at baka mahulog ako ng tuluyan kay Lemuel. Hindi pa ako handang umibig ulit. Natatakot ako na baka sa huli ay iwan niya lamang ako katulad ng ginawa sa akin ni Edgar. Minsan nga po pakiramdam ko ay namamalik mata ko. Parang nakikita ko po kasi si Edgar sa kanya. Siguro ganun lang talaga dahil si Edgar pa rin ang laman ng puso at isip ko. Hindi pa nga siguro ako nakakapag-move on sa naging relasyon naming dalawa.
At sa bawat araw na pinipigilan ko ang sarili kong mahulog kay Lemuel, ay mas lalo kong nagugustuhan ang pagkatao niya. Mahirap talagang pigilan ang damdamin, kaya naman habang umaandar ang panahon ay na-develop na talaga ang feelings namin para sa isa't isa. Wala rin naman pong mawawala kung susubukan ko ulit na magmahal. Yun na rin po kasi ang nakita kong paraan para tuluyan ko na ring makalimutan si Edgar. Talaga ba? Sinasagot mo na ako? Ayaw mo ba? Paulit-ulit ka naman eh. Siyempre gusto ko! Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na may girlfriend na akong architect tapos ang ganda-ganda pa. Wag mo na akong bolahin. Sinagot na nga kita, di ba? Ano ka ba naman? Hindi yun pambobola. Totoo yun. Ay, sigurado matutuwa nito si Mama. Sa wakas, may maipapakilala na akong girlfriend sa kanya. Alam mo ba na gusto na ni Mama na mag-asawa ko? Gusto na daw kasi niya ng apo. Ha? Apo agad? Pakisabi naman sa mama mo, relax lang ha, hindi pa ako ready. Hindi pa naman ngayon. Siyempre, mag-aantay ako kung kailan ready ka na. Tapos doon na kita tatanungin ng, will you marry me? Ang corny. Corny eh. Kinikilig ka nga. Sus! Hindi ah. Sus! Ayaw pa aminin. Alam mo, pareho talaga kayo ni Mama. Kahit natutuwa naman talaga siya, sasabihin niya pa ring hindi. Sigurado ako pag nagkita kayo, magkakasundo talaga kayo. Talaga ba? Matanong ko lang, bakit pa puro na lang mama mo ang kinukwento mo? Mama's boy ka, no? Actually, papa's boy talaga ako. O bakit once in a blue moon mo lang maikwento ang papa mo? Nakita ko kasi kung paano na-depress si Mama nun dahil kay Papa. Halos magpakamatay na nga siya nun eh. Kaya sabi ko, aayusin ko ang buhay ko para maging proud ang mama ko sa akin. Yun ang mission ko sa buhay. Ang pasayahin ng mama ko. Naku, maganda yan. Iba talaga ang pakiramdam pag napapasaya ang nanay. Natutuwa ako tuwing pinapasalubungan ko ang nanay ko ng halaman. Alam mo yung hindi maitago ng mukha niya yung saya? Oo, alam na alam ko yan. Last time na nakita kong ganun kasaya mama ko, nung niregaluhan ko siya ng tuta. Pero teka, ano bang ginawa ng papa mo sa mama mo? Ano pa? Di ng babae. Ah, ganun ba? Di ba kasama niyo naman yung papa mo sa bahay niyo? Oo. Ibig sabihin, kayo yung pinili niya. Magpasalamat ka na lang kasi buo pa rin kayo. Magpasalamat sa tatay ko? Hindi mangyayari yun, no? At dapat lang pinili kami ni Papa. Kasi kung pinili niya yung kabit niya at may nangyaring masama sa mama ko, isusunod ko talaga silang dalawa, kahit makulong pa ako. Walang hiyang kabit yun. Alam naman niyang may asawa na yung tao eh. Bakit niya pa pinatulan? Teka nga, bakit ba napunta na yung usapan sa kabit ng papa ko? Ewan ko sa'yo. Dalang-dala ka na nga ng galit mo eh. Alam mo dapat patawarin mo na sila. Hindi ko sila mapapatawad, Jamie. Kaya nga kung magkatuluyan tayo, hindi ko gagawin yung ginawa ni Papa kay Mama. Hay nako, kung mangangabit ka rin lang naman, unahan na kita ngayon pa lang. Huwag na nating patagalin to. Ngayon pa lang dun ka na sa kabit mo. Kasi hindi ka naman mangangaliwa kung kontento ka sa akin eh. Kaya nga hindi na ako maghahanap ng iba. Kasi kontento na ako sa'yo. Kinilig ka ba? Oo na, kinilig na ako. Yun! First time umamin! Sa totoo lang, Papa Dudut, nasaktan ako sa mga sinabi ni Lemuel. Alam ko kasi yung pakiramdam na maging isang kabet at hindi piliin. Pumasok din naman sa isipan ko na manggulo noon pero hindi ko ginawa dahil alam kong magagalit lang sa akin ng sobra si Edgar. Hindi naman sa ipinagtatanggol ko yung mga kabit pero nagmahal lang din naman kasi kami. Gusto rin naming maramdaman yung kami yung pipiliin. Pero hindi ko na po yun ginawa kay Edgar dahil tama naman siya. Kung mahal ko talaga siya, dapat ay palayain ko siya. Kaya po ganon ang ginawa ko.
Pakiramdam ko po tuloy ay hindi ko pwedeng sabihin kay Lemuel yung tungkol sa nakaraan ko. Natatakot ako na baka iwan niya ako kapag nalaman niyang minsan din akong nanira ng pamilya. Baka kasuklaman at kamuhian niya ako. Damang-dama ko kasi ang pagkamuhi niya sa papa at sa kabit ng papa niya habang nagkukwento siya. Nang panahon na yon ay minabuti kong ilihim na lamang sa kanya ang madilim kong nakaraan at magpatuloy sa relasyon naming dalawa. Hindi kailanman dapat malaman ni Lemuel ang tungkol kay Edgar. Hindi naman niya kailangang malaman. Ito na ang simula ng aking bagong mundo. Aking mundo na kalilimutan na si Edgar. Ito na ang simula ng aking bagong buhay, pag-ibig kasama si Lemuel. Wala namang naikwento ang mama ko sa akin na may naging kabit ang papa ko kaya iniwan niya kami. Dumating ako sa punto na hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kahit na anong pilit kong magpatuloy sa buhay ay hindi pa rin ako makalaya sa alaala ni Edgar. Naiisip ko pa rin siya kahit na kami na ni Lemuel. At kung sabagay siguro ay nasa proseso pa ako noon ng tuluyang pagtanggal kay Edgar sa sistema ko. Pakiramdam ko tuloy ay nangangaliwa ako ng mga oras na yon. Pinag-aaralan ko naman ng maigi kung paano papasukin si Lemuel sa buhay ko. Masaya akong kasama si Lemuel at minsan kasi ay nakikita ko talaga sa kanya si Edgar. Hindi ko nga alam kung ano ba ang pinakain sa akin ni Edgar at hindi talaga siya mawala sa puso't isipan ko. Naging sobrang hirap talaga ang pag-move on para sa akin. Alam kong mali na isipin ko pa ang ibang lalaki habang kasama ko ang lalaking pinangakuan ko ng pagmamahal. Parang mas nahirapan pa nga ako dahil ilang linggo na kaming magkarelasyon ni Lemuel noon. Pero hindi ko pa rin magawang sabihin sa kanya ang salitang mahal kita. Pero hindi ko po hinayaan na sirain ng nakaraan ko ang kung anong meron kami ni Lemuel. Sa pagtakbo ng oras at paglipat ng mga araw, masasabi kong unti-unti na akong nakapag-move on sa nakaraan ko. Slowly but surely, ika nga. Salamat sa pagmamahal na pinaramdam sa akin ng boyfriend ko. Si Lemuel talaga ang naging gamot para tuloy-tuloy na makalimot ang puso ko sa maling pag-ibig na naramdaman nito noon. Masaya kami ni Lemuel sa relasyon namin. Hindi naging mahirap para sa amin na bigyan ng oras ang isa't isa dahil parehas kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Masarap kausap si Lemuel, bukod kasi sa nakakatawa siya ay talagang may sense siyang kausap. Bagay na talagang nagpahanga sa akin. Kilala na rin siya ng mama ko dahil madalas ay hinahatid niya ako sa bahay namin. Noong mag-third monthsary kami ay sobrang excited ni Lemuel. Gusto niyang i-celebrate namin yon kasama ang mga magulang niya. Pumayag ako. Gusto ko rin yon at naramdaman ko kasi noon, Papa Dudut, na gusto kong magkaroon talaga kami ng mas malalim na ugnayan ni Lemuel. Handa na akong seryosohin siya. Gusto kong tumagal kaming dalawa. Parang gusto ko na talaga siya. Pero parang hindi ko masyadong naihanda ang sarili ko sa mga sumunod na pangyayari. Napaaga tayo ng dating dito sa bahay. Dala na raw ni Mama yung mga food natin. Hintayin lang natin sila Mama dito sa sala. Pagdating nila, sabay-sabay tayong kumain. Ipapatikim ko sa iyo yung paborito kong lasagna. Oh, bakit parang di ka mapakali? Pasensya ka na ha. First time ko kasing ipapakilala sa magulang kaya naiilang pa ako. Ha? Ibig sabihin yung first boyfriend mo, hindi ka man lang pinakilala sa mga magulang niya? Hindi. Ang gago naman ng ex mo. Hindi ka talaga mahal nun, kaya hindi ka niya nagawang ipakilala sa mga magulang niya. Mahal, pwede pang wag na nating pag-usapan yung ex ko. Wag mo sabihing naapektuhan ka pa rin. Ano? Hindi ka ba nakaka-move on? Hindi naman sa ganun. Hindi naman na kasi dapat ungkatin pa yung mga bagay na hindi niya nagawa para sa akin eh.
Matagal na kaming tapos noon. Hayaan na natin siya. Ang mahalaga, yung ngayon. Isa pa, nandito tayo sa inyo para i-celebrate ang 3rd month sa rin natin. Kaya dapat tungkol sa atin ang pinag-uusapan natin, di ba? Tama ka. Baka masira ko pa ang mood mo. I'm sorry. Okay lang. Ay mahal, ito nga pala mama ko. Si Mama Lenny. Kanina ko pa nga napapansin yung picture. Siya pala ang mama mo. Oo, ang ganda niya no? Oo, maganda nga ang mama mo. Bakit picture nyo lang ng mama mo ang nakikita ko dito sa sala nyo? Sinunog ko na lahat ng picture ni Papa na nakadisplay dito noon. Ganun ba? Buti hindi siya nagalit sa'yo. Wala siyang karapatang magalit. Siya tong may kabit eh. Oh, mahal, okay ka lang ba talaga? Oo, medyo kinakabahan lang ako kasi nagagalit ka na naman eh. Nako, pasensya ka na. Basta kasi tungkol kay Papa, madali ako mairita. Mahal, naisip ko lang. Siguro dapat maging okay na rin kayo ng papa mo. Kasi sa mga kwento mo, parang okay naman na ang parents mo eh. Mukhang okay lang sila ni Mama. Iniiwasan na kasi ni Mama na magkwento ng mga kung ano-ano sa akin tungkol kay Papa. Kung magkukwento man siya, yung siguradong maganda na lang. Alam niya kasing sobra akong nagagalit tuwing may maikukwento siya sa akin na sablay ni Papa. Katulad kanina nung natanong mo yung picture niya. Ang bilis kong pumitik. Ganun ako lagi. Hay, pero alam mo, minsan nga naiisip ko sana sumama na lang si Papa sa kabit niya eh. Siguro mas okay kami ni Mama ngayon. Bakit mo naman nasabi? Kasi para lang silang nagpaplastikan eh. Ewan ko ba? Yun kasi yung nararamdaman ko. Yun ang nakikita ko sa kanila. May idea ka ba kung sino yung naging kabit ng papa mo? Ang alam ko lang, bata yung naging kabit niya. Parang kasing edad ko ata. Natandaan ko kasi yung sinabi ni Mama nun na halos anak na daw ni Papa yung babae. Kaya sa tingin ko mga kasing edad ko siya. Sure kang yun lang ang alam mo tungkol dun sa babae? Oo. Teka nga, bakit ba interesado ka sa kabit ng Papa ko? Nung last time na nag-usap tayo tungkol dun, parang pinagtatanggol mo pa yung kabit niya. Aha? Wala lang. Nanghihinayang lang naman ako sa relasyon nyo ng papa mo. Para sa akin kasi, para maintindihan mo ang isang tao, dapat ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya. Kaya inisip ko na baka minahal talaga nung kabit yung papa mo. Wala akong pake kung mahal niya ang papa ko. Kasi alam naman niya na may asawa niya eh. Bakit niya pa mamahalin? Sa bagay, naisip ko lang naman yun. Pwede ba next time? Huwag na rin natin pag-uusapan to. Okay, sige. Pasensya na. Lenny, hindi ko makakalimutan ang pangalan na yon. Unang kita ko pa lamang sa picture ni Lenny ay nakutuban ko ng si Edgar ang tatay ni Lemuel. Ginawa ko ang lahat para maitago ang kaba ko kay Lemuel. Ang akala ko ay sa pelikula lang nangyayari ang mga eksenang yon, Papa Dudut. Ang gulo ng isip ko noon dahil hindi ko lubos maisip na nandun ako sa sitwasyon na yon. Kinailangan kong makaalis doon kaagad. Nagdahilan ako kay Lemuel na biglang sumama ang pakiramdam ko para lang makaalis kaagad ako sa bahay nila. Sinabi ko na bigla akong inatake ng migraine at kailangan kong ihiga ang sakit ng ulo kong yon. Nag-offer pa siya sa akin na doon lang ako sa guest room nila magpahinga. Pero nagpumilit ako na umuwi na. Hindi ko hinayaan na hintayin pa naming dumating ang mama niya. Siguradong mamumukhaan ako noon na ako ang scholar nila ni Edgar at nagkikita kami noon sa mga feeding program nilang mag-asawa. Ayokong mabanggit ng mama ni Lemuel sa kanya na kilala ko ang papa niya. At lalong ayokong dumating sa punto si Lemuel na pagtagpi-tagpiin niya ang mga pangyayari at baka magkaroon pa siya ng ideya na ako ang naging kabit ng papa niya. Hindi ko kakayanin yon pag nagkataon, hindi kailanman. Mukhang may gustong patunayan ng tadhana sa akin ng araw na yon, Papa Dudut. Matapos kong makumbinsi si Lemuel na iuwi na niya ako, pagtayo naming dalawa sa sofa, biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang mama niya. Hindi niya ako nakilala kaagad mula sa pinto pagpasok niya ng bahay.
Bagay na ipinagpasalamat ko. Kita ko sa mukha niya na excited at masaya siya dahil sa wakas may ipapakilala ng girlfriend si Lemuel sa kanya. Parang inaalala niya kung saan niya ako nakita noon. Grabe ang paglunok ko ng laway ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Centralize ang aircon sa loob ng bahay nila pero gamunggo ang patak ng pawis ko. Ipinagdarasal ko na wag sana niya akong makilala. Pero hindi umubra. Naalala niya ako at naalala niya na ako ang scholar nilang mag-asawa at nagkikita kami noon sa mga feeding program nila. Sa lakas ng tibok ng puso ko. Akala ko ay lalabas na ito sa dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Hinintay ko na may mangyaring bayolente. Posible kasing alam niya na ako ang naging kabit ni Edgar. Inaasahan ko nang sisigawan niya ako. Pwede ring sabunutan niya ako. Iniisip ko nga noon na kapag nangyari ba yon ay ipagtatanggol kaya ako ni Lemuel. Pwede ring hindi kasi mahal na mahal niya ang mama niya. At ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya nila. Hindi ko inaasahan ang sumunod na mga nangyari, Papa Dudut. Sa galak ni Lenny ay niyakap ako nito ng mahigpit. Naramdaman ko na totoo ang yakap niya at walang bahid ng pagpapanggap. Nadurog ako noon, Papa Dudut. Mabait nga talaga si Lenny. Sobrang bait. Tulad ng mga kwento ni Lemuel sa akin. Sumagi ng bahagya sa isipan ko na bakit ko ba nagawang muntik ng agawin ang asawa niya. Isa siyang mabuting tao. Nagulat si Lemuel na magkakilala kami ng mama niya. Ikinagulat niya rin na ako ang naging scholar ng mga magulang niya at nakakasama nila ako sa mga feeding program pero never kaming nagkita doon. Akala ko noon ay malilito siya at mag-iisip ng kung ano. Pero baliktad ang nangyari. Sinabi niya na destiny raw ang lahat ng yon. Dahil doon ay meant to be raw kami. Tadhana raw ang naglapit sa aming dalawa. Medyo nakahinga ako noon, Papa Dudut. Pero natanong ako ni Lemuel kung bakit hindi ko nabanggit sa kanya na mama niya pala ang sponsor ko nang ipinakita niya sa akin ang picture nito. Ang sabi ko na lang ay hindi ko siya namukhaan sa picture. Kinagat naman niya ang palusot ko. Umasa ako na walang kasama ang mama ni Lemuel pagpasok ng bahay. Nasabi ko sa sarili ko na malulusutan ko ang eksenang yon basta't hindi ko lang makita si Edgar. Halos literal na tumigil ang pagtibok ng puso ko nang bumukas ang pinto. Bilang hindi na lang ako nakahinga sa nakita kong pumasok sa bahay. Walang iba kundi si Edgar. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Nabasa ko rin sa mga labi niya na napamura siya habang gigil na gigil. Masasabi kong pareho na lang kaming sinakyan ang sitwasyon na yon para hindi makahalata si Lenny at si Lemuel. Pinilit kong umarte ng maganda para hindi ako malagay sa alanganin kay Lemuel. Pero hindi siya madali, Papa Dudut. Mabagal ang naging takbo ng oras ng gabing yon. Ang daming kinuwento sa akin ng mama ni Lemuel tungkol sa mga bagay noong bata pa siya. At sinabi rin niya sa akin na sana raw ay magpakasal kami ng anak niya. Gustong-gusto na raw niya kasing magkaroon ng apo. Habang nagkikwento siya ay tango lang ako ng tango. Hindi masyadong rumirehistro ang mga kinikwento niya dahil isang bagay lang ang tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Yon ay matapos na ang gabing yon at makauwi na ako ng walang tinatamong sugat sa katawan. Hindi ko kasi alam ang ipapaliwanag ko sa nanay ko kapag umuwi ako ng maraming galos at duguan. Kumuha ng maiinom si Lenny at sinamahan niya si Lemuel para tulungan kaya naman naiwang kaming dalawa ni Edgar sa terrace nila. Oo, sa terrace ng bahay nila, Papa Dudut. Doon kami nagkape matapos kaming mag-dinner na 4. Sobrang giliw ng mama ni Lemuel sa akin at hindi pa niya ako pinauwi kaagad. Pilit ko na lang sinakyan ang mga nangyayari. Maingat din ako sa mga sagot at kilos ko dahil ikakamatay ko kapag nakahalata si Lemuel. Nung maiwan na kaming dalawa ni Edgar ay nagkaroon ako ng pagkakataon na titigan muli ang mukha niya.
Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko noon. Alam kong mahal ko na si Lemuel pero noong matitigan ko ang mukha ni Edgar ay nakaramdam ako ng pagkasabik na yakapin siya. Pero mukhang kabaliktaran ng naramdaman ko sa nararamdaman niya, Papa Dudut. Inipon ko ang lahat ng lakas ko ng loob para tumagal at kayanin ko ang engkwentro naming yon ni Edgar. Ano bang ginagawa mo, Jamie? Akala ko ba malinaw sa'yo naging usapan natin? Malinaw sa akin lahat yon, Edgar, okay? Pero hindi ko alam na anak mo si Lemuel. Hindi ko naman siya nakita noon sa mga feeding program nyo. Pues wala akong pakialam. Umalis ka na dito. Makipaghiwalay ka na rin sa anak ko. At huwag ka na magpapakita pa ulit. Patahimikin mo ng pamilya ko. Huwag mo na guluhin ang buhay namin. Kahit kailan hindi kita ginulo. Huwag kang ang umasta na parang ikaw ang biktima dito. Sa tingin mo ba? Hindi gumulo ang buhay ko dahil sa'yo? At sino ka para sabihin ako ng dapat kong gawin? Mahal ko si Lemuel. At hindi ko siya iiwan dahil lang sa sinabi mong iwan ko siya. Hindi mo ako pwedeng diktahan. Hindi mo ba naisip ko anong mangyayari sa inyo? Kung malaman niya na ikaw yung naging kabit ko noon? Na ikaw yung sumira ng masaya niyang pamilya? Ikaw yung dahilan kung bakit nasira yung relasyon namin mag-ama. Huwag mong isisi sa akin lahat ng nangyari noon. Dahil base sa naaalala ko, na-enjoy mo naman lahat yon, di ba? Isa pa, wala akong balak sabihin yun sa kanya. Kaya malalaman niya lang yon kung ikaw mismo ang magsasabi. Kaya manahimik ka na lang at hayaan mo maging masaya kami ng anak mo. Huwag mo ako subukan, Jamie. Bakit? Anong gagawin mo, Edgar? Ha? Sasabihin mo kay Lemuel? Talagang gusto mong sirain yung katiting na respeto na meron siya para sa tatay niya na kumabit sa bata. Eh di sige, sabihin mo. Ewan ko lang kung mapatawad ka pa talaga niya. Alam mo bang kinasusuklaman ka ng anak mo dahil sa panluloko mo sa mama niya? Ano kaya sa tingin mong mararamdaman niya kung sa'yo pa manggagaling na ako ang naging kabit mo? Sana nga daw sumama ka na lang sa akin noon eh. Siguro raw kung ako ang pinili mo noon, mas masaya sana ang buhay nila ng mama niya ngayon. Pinag-aral kita hindi para guluhin yung buhay ko. Hindi ba sapat yun para tumanaw ka kahit gabutin na utang na loob sa akin? Maging sensitibo ka naman. At kahit habang buhay pa nila akong kamuhian, hindi ko na ulit gagawin yung naging kasalanan ko noon. Ikaw yung pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. At nakikita ko ngayon na manas sa akin ang anak ko. Kasi hindi siya marunong kumilatis ng babaeng gugustuhin. Alam mo, gago ka. Kung hindi ko lang mahal si Lemuel, baka hinulog na kita sa baba mula dito sa terrace nyo. Sige, gawin mo! Tignan natin ang tapang mong tarantado ka. Huwag mo kong sinusubukang animal ka. Minsan mo nang sinira ang buhay ko kaya hindi ko nahahayaang gawin mo sa akin ulit yon. Ang dami mo pang sinasabi. Hiwalayan mo ang anak ko. Tapos! Mamatay ka sa inggit, tanga. Nagmamahalang kami ni Lemuel at walang mali ron. Kaya wag mo na akong subukang takutin. Hindi ako matatakot sa mga katulad mong duwag. Bahagang buntot, wala kang maipagmamalaki sa akin. Minsan ko nang muntik sirain ang pamilya mo at kung gugustuhin kong makaganti sa'yo sa ginawa mong pananakit sa akin noon, kayang-kaya kong sirain ang pamilya mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para makalimutan ka lang. Pero hindi ko gagawin yun. Dahil mahal ko ang anak mo. At ngayong masaya na ako, sasabihin mo sa akin na iwan ko si Lemuel dahil lang gusto mo? Ang demanding mo naman, sir. Mahal ako ng anak mo, Edgar. Ramdam ko yun. Matagal ko nang gustong maranasan na mahalin ng buo pabalik. Kaya wag mong ipagdamot sa akin yon. Pero nagsisinungaling ka sa anak ko. Hindi yun pagmamahal. Hindi niya alam ang tungkol sa atin. At wala akong balak sabihin. So saan banda ang pagsisinungaling dun? Malalaman niya lang naman kung isa sa atin ang magsasabi. Huwag mong sabihin sa akin na ayaw mong maging masaya ang anak mo, Edgar. Anong klase ka namang ama? Pati kaligayahan ng anak mo ipagkakait mo pa? Kaya sana naman, Edgar, manahimik ka na lang at hayaan mo na lang kaming maging masaya. Pero pag nalaman ni Lemuel ang totoo, kamumuhian niya ako lalo. Baka hindi na ako mapatawad ng asawa ko. Akala ko ba may pinag-aralan ka? Bakit parang ang bobo mo kausap? Paulit-ulit tayo eh. Hindi nila malalaman, okay? Wala silang alam. Yun ay kung ititiko mo yung maruming bibig mo. Hindi ko alam. Bahala na. Antayin mo na lang sila dito. Matutulog na ako. Hinayaan kong tumulo ang mga luha ko
na pinagkapigil-pigilan kong bumagsak nang makalayo sa akin si Edgar. Pinigilan kong umiyak sa harapan niya dahil ayokong isipin niya na mahina ako at may nararamdaman pa ako para sa kanya. Ayokong magmukhang marupok, Papa Dudut. Kahit durog na ang buong pagkatao ko dahil sa komprontasyon na yon, ay pinilit kong ipakita sa kanya na matapang ako. At kahit parang nauupos na ang kaluluwa ko ng mga oras na yon ay bigla tuloy akong naguluhan, Papa Dudut. Parang gusto ko nang maging kami na lang ulit ni Edgar. Mali ang nararamdaman kong yon, malamang dala lang yon ang sobrang pagkamiss ko sa kanya. Kaya ganon ang naramdaman ko. Pero hindi pwedeng madala ako ng damdamin ko. Kailangan ay mas ituon ko pa ang atensyon at nararamdaman ko para sa boyfriend kong si Lemuel. Hindi nagtagal matapos umalis ni Edgar ay dumating na rin si Lemuel. Mabuti na lamang at inubos ko na ang mga luha ko sa pag-iyak at pinilit na tumahan bago pa siya dumating. Napansin niya na mugto ang aking mga mata. Ang sabi ko na lang siguro dahil yon sa antok. Naniwala naman siya. Kinuha lang daw ng mama niya ang mga photo album nila para maipakita sa akin. Habang tinititigan ko ang mukha ni Lemuel ay naisip ko na para siyang pinabatang si Edgar. Kaya siguro madalas kong makita si Edgar noon sa kanya dahil mag-ama pala sila. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko nahahayaan pa na mawala siya sa akin. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako magtatago ng sikreto sa kanya. Maliban na lamang sa parte ng buhay ko na minsan akong naging kabit ng papa niya. Halos mag-aalas 11 na ng gabi at hindi pa rin tapos ang kwentuhan namin. Habang tumatagal ay mas lalo kaming naging close ni Lenny. Tita Lenny, sabi niya kasi ay Tita Lenny ang itawag ko sa kanya. Nung una ay naiilang ako pero dahil nga sa ilang oras naming pagkukwentuhan ay napilit niya rin ako. Ang lakas pala nilang mag-ina sa puyatan. At hindi na ako magtataka dahil doktor nga pala ang mama ni Lemuel. Sanay na sanay talaga siya. Hindi rin naman ako dinapuan ng antok dahil sobrang daming kwento ni Tita Lenny na sinasabayan ng mga joke ni Lemuel. Ganon pala ang pamilya nila. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganon na lamang ang galit ni Lemuel sa papa niya dahil sa pangangabit nito. Ang dami ko ng litratong nakita sa photo album nila. Pero merong isang album na hindi ko pa natitignan. Bigla akong nakaramdam ng kaba matapos kong kunin ang album na yon. Tuloy pa rin ang kwentuhan namin noong hinawakan ko at simulang buklatin yung album na yon. Napansin ko na nag-iba ang aura ng mukha ni Tita Lenny habang nililipat ko ang mga pahina. Hindi ko naman yon binigyan ng pansin at tumuloy lamang ako sa pakikipagkwentuhan ko kay Lemuel at sa pagtingin sa mga litrato. Maganda na sana ang takbo ng lahat nang parang biglang may naalala si Tita Lenny. Puro ka talaga kalokohan. Baka sumakit na ang tiyan namin ni Jamie sa kakatawa. Hay naku tita, ganyan nga yan. Kahit pag nasa opisina kami, hindi rin siya maawat sa mga joke niya. Kunwari ka pa, mahal. Yun nga ang dahilan kung bakit mahal na mahal mo ako eh. Oo na mahal na kita. Parehas talaga kayo ni Mama. Ang babaw ng kaligayahan nyo. Ang bilis nyo mapatawa. Kaya tama ko na magkakasundo talaga kayo eh. Parehas din kayo ng papa mo. Ganyan na ganyan din siya noon. Okay ka lang, mahal? Gusto mo ng tubig? Okay lang ako. Nasamid lang ako. Sorry. Ito na lang ba yung photo album na hindi ko pa nakikita? Actually, yan na talaga yung last. Yan yung mga picture kung saan ginagawa nila mama yung mga program nila. Kasama na rin dun yung kukuha sila ng scholar na pag-aaralin nila sa college. Oo mahal, naging part ako ng program na to nila tita. Ay, oo nga pala. Nakakatuwa. Sakto barangay namin to. Ay, nakaka-good vibes. Bigla ko tuloy na alala yung mga araw na yon. Utang ko po sa inyo tita kaya nakapagtapos ako ng college.
Masaya ako na nakatulong kami sa'yo. May iba pa kaming scholar sa lugar nyo. Yung iba, teacher na ngayon. Ay talaga po? Hindi ko po alam na may iba pa kayong mga scholar sa amin. Akala ko po noon ako lang. Nakakatuwa naman. Ibig sabihin po mas marami pa kayong mga kabataan na natulungan makapagtapos ng pag-aaral bukod sa akin. Pero bakit kaya parang wala akong nakita ng mga katulad kong estudyante noon sa mga feeding program? Oo nga no. Parang ikaw lang din ang naaalala kong scholar namin na naging interesado sa feeding program. Actually, ikaw lang ang nakita kong scholar namin ever. Rule kasi namin ni Edgar na maging anonymous sa mga scholar namin at huwag ipaalam sa kanila na kami ang sponsor nila para walang attachment. Nakakabilib ka naman, mahal. Ikaw lang ang nagtiyaga sa mga feeding program noon. Ikaw na ang model scholar. Teka Jamie. Sino palang nag-imbita sa'yo sa feeding program? Bale, ako po ang nag-text kay Sir Edgar na interesado po akong tumulong sa inyo sa kung anuman. Kaya nauwi po ako sa pagtulong sa mga feeding program nyo, tita. Iba talaga ang mahal ko. May pagkukusa. Kaya kita mahal na mahal eh. Ewan ko sa'yo. Nagkapalitan kayo ng text noon? Sandali, Jamie. Architecture ba ang natapos mong kurso? Opo, pangarap ko po kasi talaga yon. Tita, okay ka lang po ba? Parang namutla po kayo. Oo nga ma, okay ka lang ba? Bakit ganyan ka makatitig kay Jamie? Wala naman. May naalala lang ako. Maiwan ko muna kayo rito. Ma, bakit ka umiiyak? Mahal, sundan ko muna si mama ha. Antayin mo lang ako dito. Okay, sige. Halos tumagal po ng 1.5 oras ang pag-uusap nila. Naayos ko na po yung mga dapat kong ayusin at nahugasan ko na rin ang mga tasa at platitong nagamit namin. Pero hindi ko pa rin alam kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ni Tita Lenny noong sinabi ko na architecture ang kurso ko. Dumiretso na ako sa sala at doon ko na lang minabuting maghintay. Medyo kinakabahan na ako habang iniisip ko kung bakit gano'n na lamang katagal ang pag-uusap nila. Nakaramdam na rin ako ng pagkaantok pero wala pa ring Lemuel na bumababa mula sa pangalawang palapag ng bahay nila. Kung nasaan ang kwarto ng parents nila. Bigla na lang akong kinabahan ng sobra nang marinig ko na humahagulhol si Tita Lenny at nasundan niyo ng mga gamit na nabasag. Naalala ko na baka alam na ni Tita Lenny na ako yung naging kabit ng asawa niya noon. Pero pinilit ko pa rin kalmahin ang sarili ko. Dahil kami lang naman dalawa ni Edgar ang nakakaalam ng sekretong yon. At kampante rin ako na hindi niya yon sasabihin sa mag-ina. Pero kabaliktaran po nang iniisip ko ang nangyari. Dahil umamin po ang gagong si Edgar sa naging relasyon naming dalawa. Aray! Halika! Dito tayo mag-usap sa labas. Aray, ano ba? Lemuel, nasasaktan ako! Kulang pa yung gago ka! Ano bang problema mo? Bakit mo ako sinampal? Kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo, ha? Kailan? Anong ibig mong sabihin? Yung unang lalaki naging boyfriend mo. Papa ko yun, di ba? Ang galing mong artistang gago ka! Napaikot mo ako! Sinabi niya pala sa inyo. Napakatarantado pala talaga ng tatay mo eh. Ikaw ang tarantado sa inyong dalawa. Oo, inamin na ni Papa. Ibang klase kang babae. Hayop ka, niloko mo ako! Alam mo kung gaano ko kinamumuhian yung tatay ko manloloko. Pero yung mas malala, ikaw yung naging kabit ng papa ko! Ang dumi mo! Lemuel, please. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Ano bang ipapaliwanag mo? Nang dahil sa'yo, nakita ko na namang umiyak ang mama ko. Matagal na panahon na, Jamie. Simula nung huling beses siyang umiyak ng ganon. At kasalanan mo to! Hindi mo nalaman ni mama ang pangalan mo noon. Nasabi naman ng ninong kong kurso mo sa kanya. Ikaw lang ang scholar nilang architecture ang course! Pero ngayon ko rin lang naman nalaman ang lahat. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ng buo. Nung nakita ko yung papa mo,
Doon ko lang nalaman na ikaw pala yung nag-iisang anak niya. Hindi ko to sinasadya, maniwala ka. Paano pa ako maniniwala sa'yo ha? Ikaw yung babaeng dahilan kung bakit muntik magpakamatay dati si Mama. Kaya pala lagi mo pinagtatanggol yung kabit ni Papa kasi ikaw pala yon. Kaya pala gustong-gusto mong pinag-uusapan natin yung Papa ko kasi siya yung lalaking una mong minahal. Sa dami ng lalaki, bakit Papa ko ba, Jamie? Hindi ko naman talaga alam eh. Sana naman maniwala ka sa akin. Nung nagkakilala tayo sa trabaho, hindi ko alam na anak ka ni Edgar. Wala akong maitim na balak sa pakikipagrelasyon sa iyo, Lemuel. Mali ang nagawa ko noon na nakipagrelasyon ako sa tatay mo. Pero pinagsisihan ko na yon. Pinagsisisihan? Paano ka nagsisi? Sige nga, paano? Siguro kaya mo ako sinagot para pilitin mo si Papa na makipagbalikan sa'yo, no? O kaya gusto mo siyang hut-hutan ng pera? Ang kapal ng mukha mo. Oo, pinag-aral ako ng magulang mo. Oo, kumabit ako sa tatay mo. Pero hindi ko siya pinirahan kahit kailan. Intindihin mo naman na nagmahal lang ako. Hindi ko sinadya na sirain ang pamilya mo. Hindi ako maniniwala sa iyong hayop ka! Hindi mo kasi alam ang pakiramdam ng masiraan ng pamilya kasi wala ka naman nun! Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Mahal mo pa ba ang Papa ko? Hindi! Matagal nang hindi. Ikaw ang mahal ko, Lemuel. Sinungaling! Kaya nga hirap na hirap ka magmahal ng iba dahil mahal na mahal mo pa si Papa! Noon yon, hindi na ngayon. Umalis ka na, bago pa ako may magawang di maganda sa'yo. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Murahin mo pa ako. Saktan mo pa ako ulit. Kahit pa ulit-ulit. Gusto mo kumuha ka pa ng bato at ipukpok mo sa ulo ko ngayon eh. Sige, gawin mo lang. Kung yun ang magpapagaan ng pakiramdam mo. Pero please, Lemuel, huwag mo akong paalisin. Huwag mo akong iiwan. Kung gusto mo luluhod ako sa harap mo, nagmamakaawa ako sa iyo. Kahit matulog pa ako dito sa labas ng bahay niyo, gagawin ko. Basta mapatawad mo lang ako. Hindi dapat pinapatawad ang mga katulad mong kabit. Wala kang utang na loob. Pinag-aral ka na nga ng mga magulang ko, tapos ito pa yung isusukli mo? Wala kang kwenta! I'm sorry, Lemuel. I'm sorry. Please, patawarin mo na ako. Ganyan ka rin ba nagmakaawa sa Papa ko dati? Na ikaw yung piliin niya at wag kami? Sana nga ikaw na lang ang pinili niya para walang dahilan na magkakilala pa tayo. Nandidiri ako sa'yo. Nandidiri ako sa sarili ko. Isipin mo, nalawayan ka na ng tatay ko. Tapos natikman ko rin yung laway mo. Napakagago na pinaranas mo sa akin. Hayop kang kapit ka! Umalis ka na! At ayoko makita pa ulit yung pagmumukha mo! Lemuel! Umalis ka na! Bago ko patadyakan yung mukha mo! Umalis ka na! Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Bahagya ko ring sinisisi ang sarili ko. Sana pagkatapos ng hapunan ay umuwi na ako at hindi na ako nagtagal pa sa bahay nila Lemuel. Kahit pa nakita ko na giliw sa akin si Tita Lenny. Naghahalo na rin kasi ang emosyon ko noon. Pinipilit kong umarte ng natural lamang para hindi nila mahalata ang kaba ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na nasiyahan naman ako sa naramdaman kong pag-welcome nila sa akin noong nagkwentuhan kaming tatlo nila Lemuel at Tita Lenny. Noong ko lang kasi naramdaman ng ganon. Baka tama si Lemuel. Hindi ako pamilyar sa mga ganong pakaramdam sa loob ng isang bahay dahil wala naman akong pamilya. Lumaki ako na kaming dalawa lang ng nanay ko ang magkasama. Umuwi ako ng madaling araw na yon na para bang napagsakloban ng langit at lupa. Pagdating ko sa harap ng bahay namin ay 45 minutes pa akong pasimpleng nag-iiyak sa labas. Ayaw ko kasing makahalata ang mama ko sa masaklap na nangyari sa akin ang gabing yon. Ayoko kasing mag-alala siya sa akin, Papa Dudut. Tama nang ako lang ang kumarga ng lahat ng sakit. Hindi ko papayagan na sumama ang loob ng nanay ko nang dahil sa kasalanang mga nagawa ko. Hindi ko alam kung bakit sobrang malas ko pagdating sa pag-ibig. Matalino akong tao pero laging natatalo ng puso ko ang isipan ko.
2 beses ko nang nagawang magmakaawa sa lalaki at 2 beses ko na ring naranasang ipagtabuyan ng taong mahal ko. Bakit naman kung kailan totoo na ang nararamdaman ko para kay Lemuel ay doon pa nagkagulo ang lahat? Kinabukasan noon ay nag-resign na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan naming dalawa ni Lemuel. Hindi dahil sa wala ko mukhang maiharap sa kanya. Hindi rin dahil yon yung gusto niyang mangyari, kung hindi dahil galit na galit ako at ayoko nang magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kanilang mag-ama. Tama ng mga sinapit ko. Oo, kumabit ako at oo, nagkamali ako. Sa mata ng Diyos, isa akong maruming babae, pero kalahati lang ang kasalanan ko doon. Dahil ang natitirang kalahati ay kay Edgar, Papa Dudut. Hindi ko ginajustify ang nagawa kong mali. Nakakalungkot lang na pagdating sa ganitong usapin, laging ang babaeng kumabit ang may kasalanan. Wala bang kasalanan yung lalaking may asawa na nangabit? Bakit kaming mga naging kabit ang palaging hinahamak ng mga tao at parang walang kasalanan ng mga lalaki? Bakit dahil lalaki sila at natural sa kanila ang mambabae? Kung immoral ang pumayag kami na maging kabit, immoral din ang ginawa nilang pangangabit. Kaya patas lang. Pero tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, Papa Dudut, ay hindi ko po ginajustify ang nagawa kong pagkakamali. Ang mali ay mali. Kailanman ay hindi magiging tama ang isang mali. Laging may kaukulang parusa o balik sa atin ang mga nagagawa nating pagkakasala sa iba. Mali man o malaki. Sinadya man o hindi ay laging may karma na maniningil sa bandang huli. Ngayon ay medyo hirap pa rin akong makaget over sa mga nangyari sa akin. Parang ayoko na ulit ma-involve sa isang relasyon. Nakakatroma, nakakatakot na kasi na baka ipagtabuyan muli ako tulad ng ginawa sa akin ng 2 lalaking minahal ko. Siguro ay darating din ang araw na makakapag-move on ako sa lahat. Pero hindi ako naghihintay. Ayokong mainip at ayokong magmadali. Darating at dapat dumating sa oras na nakaakda itong magparamdam sa atin. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagbibigay pansin sa storya ko. Lagi ko po kayong isinasama sa aking panalangin, nawa ay lagi kayong bigyan ng kalakasan at ilayo kayo sa sakit. Lalo na ngayong mataas ang banta ng COVID sa ating paligid. Nawa ay tumagal pa ang Barangay Love Stories na nagbibigay inspirasyon sa mga katulad kong nagkamali, ngunit handang baguhin ang buhay at itamang muli. More power and blessings po sa lahat sa barangay. Ang inyo pong kapuso at forever kabarangay, Jamie. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love